Hi mga karagkarag, welcome back to my vlog. Isang magandang hapon sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Nabuhay na naman yung katawang lupa ko, yung pagkachismosa ko. Nanahimik ako ng 2 araw. Nawala talaga ako sa sirkulasyon sa mundo ng beauty pageant. Nawala yung kurente. Tapos bumalik naman yung kurente. Wala din mga signal yung mga piso wifi. Tapos yung smart din, ayaw din makibagay. Ay wala yung nga nakarelax si Kuragan. Akala ko makarelax ako. Tapos ayun, nagka-diarrhea ako. Very haggard versus ka. Ako, kaya wala muna tayong menopausal fashion distraction look dahil wala. Lupay pa yung katawang lupa ko. Pero hahabol talaga ako para sa pangkabayan showcase. Para sa ekonomiya, itodo ko na itong pagkachismosa ko. Na late talaga ako ng bongga. Ang daming ganap na mga pa-iskandalo, mga pa-intrigue at mga chismisan sa Miss Universe Philippines Organization, sa preliminary competition. Tapos, nako, dito ako nagkaroon ng very interesting main factor sa aking pagkachismosa. Itong ano ba? Si Miss Cosmo Venezuela ba na kung saan anyari na late yata. Pareho kaming na late ha sa kanyang naging reaction doon sa pa-interview ni Atisa Manalo. Ay, nakihati siya sa kasikatan ni Atisa Manalo kasi bigla siyang nalaos. Hindi man lang nakapasok sa highest placement. Tapos ayun, nagngaw-ngaw na ba? Kumuda, naging dilolo. Sa naging bitaw pahayag ni Atisa Manalo at sa naging opinion at sa naging revelasyon din ng Miss Cosmo Organization ay siya na late siguro siya sa traffic. Kaya ngayon lang kahapon pa yata to. Ang kahapon umali ako, comment down below. Kasi nung pagbalik ng signal dumaan tapos biglang nawala yung signal. Ayun ko, hala, ano yun? Tapos nabasa ko, ay ay kalami kustitun sa iyang bogan mga karag-karag. Si Inday, Miss Cosmo Venezuela. Watch this. So yan ang mga karag-karag nabasa na ninyo, o di ba? Haba-haba ng kanyang orasyon. Ewan ko kung ano yung ipinaglalaban niya. Sabihin na lang sana niya na, ay, follow niyo naman ako. Subscribe naman. Kailangan ko ng mapag-ingay yung pangalan ko. Kaya yun, nakisawsaw na lang siya sa kasikatan ni Atisa Manalo. Kasi wala pastilan. Kung siya ka ang nabalian ba? Sabi nga niya, worse pa daw, more than kay Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, nag-inarty-inarty lang daw. Ay, pastilan day. Kaog ko Kimber, diha og talong day. Ay, kakayabag jud siya So, well, opinion niya yan. Wala tayong magawa. Kung yan yung gusto niyang ipalabas na damdamin, siguro wala rin siyang ganap sa buhay. Kaya ayun, gumawa rin siya ng ganap sa buhay niya ngayon sa social media. At yun nga, tinira niya si Atisa Manalo. Dahil alam niya na malakas yung fanbase ni Atisa Manalo at matalsikan siya ng konting bitaw pansin sa social media, which is pumatok naman, napansin naman siya. O masabi natin, sino to? Ha? Sino ba to? Ay, pag-check, ay, siya pala yung naging kalaban ni Atisa Manalo. Ay, dead ma boss. Nabuhay lang yung pangalan mo dahil kay Atisa Manalo. Kaya, sulitin mo na, girl. Sayang din yung engagement. Sayang din yung memento mo. After that, wala na. Tiyak, baon ka na sa limot. Yan ang mga karagaragan na yung magiging reaction ninyo dito nga sa nakisawsaw sa pa-issue ni Atisa Manalo. Na late lang siya ha. Pero, well, pumatok naman. And thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to like and subscribe Kuragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at lit na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. Bye-bye.